Bagong pag-asa rin para sa mga nakapiit ang 2025 dahil lalong lumalapit ang paglaya ng ilan sa kanila. At habang naghihintay, may mga nabigyan ng pagkakataong makasama ang kanilang mahal sa buhay. Nakatutok si Oscar Oida. Magkalingkis ang mga braso't kamay at halos di mapaghiwalay. Si Mang Kaloy, di niya tunay na pangalan, at ang kanyang misis na dumalaw sa kanya sa Manila City Jail. First time kasi nilang di sinalubong ang bagong taon ng magkasama, kaya bumabawi kanina. Nakulong kasi si Mang Kaloy, 3 buwan na ang nakakaraan dahil sa droga. Ganun po talaga kami kahit sa labas po. Lagi ako nakayakap sa kanya. Malungkot po yung mga anak ko, hinahanap po siya. Nag-iiyakan. Mahirap din po kasi wala pa naghanap po yung plan. Siya lang po inaasahan namin. Napaiyak naman si Mang Julio, di rin tunay na pangalan, nang makaharap ang kabiyak. Naaawa siya dahil kahit may kapansanan, pilit itong nagdala ng pagkain lalo't bagong taon. Wala naman po siyang trabaho kundi nanghingi na lang po siya para idala lang sa akin. Then sabi ko pag nakalabas ako, ako naman maghanap buhay sa Bicol. Pero hindi tulad nila, ni Anino ay walang dumalaw kay alias Buboy. Naiiyak na lang ako. Talagang ganun, hindi ko po maano na dalawin nila ako o ano. Gayunman, tuloy ang panalangin niya para sa kanyang mag-ina na di na niya alam kung nasaan. Naging maganda na sana yung ano nila kahit wala ako, yung buhay nila. Nakalulungkot talaga lalo pag holiday ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Kaya ganitong panahon, maraming nagtatangkang pumuga. Siyempre po nakakaramdam po tayo ng mga pagmimiss po. Na, siyempre yung iba gustong makita yung pamilya nila, gustong makasama sa New Year. Kaya ilang araw na silang naka-red alert, binubusisi ang bitbit ng mga dumadalaw. Para makatulong sa mga nalulungkot, nag-set up sila ng idalaw para makausap ng mga nakakulong ang mga mahal sa buhay online. Bukod pa yan sa mga aktibidad at mga posibleng kabuhayan gaya ng mga barbershops, massage parlor, patahian at iba pa. Normally yung boredom at yung pagkabagot yan ang pinagsisimulan ng gulo. Pero kinakailangan, meron siyang outlet o output ng kanyang stress. Posibleng makatulong din yan sa tunay na pagbabago habang hinihintay ang paglaya. Lalo't ang bawat bagong taon ay nangangahulugang may naitawid na naman silang taon ng kulong na kailangang bunuin. Pag ako po nakalabas, hindi na po siguro gagawa ng kalokohan. Kasi lumalaki na po yung mga anak ko eh. Habang lumalaki po sila, pwede po nilang gayahin yung mga pinagagawa ko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.